Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Happy New Year po sa ating lahat. Tayo po ay nagtagumpay dahil naglabas na po ang Securities and Exchange Commission or SEC ng Order of Revocation laban sa Mass-Drop Marketing and Franchising OPC at MDM Ventures Corporation. Opo, naglabas na nga po ng Order of Revocation ng SEC laban dito sa Mass-Drop. So, ibig sabihin po, tama po talaga tayo na talagang scam po ang Mass-Drop. Pero bukod po doon, di ba, nasunog na nga itong Mass-Drop na to. Tumakbo na ang mga pasimuno nito at wala na. Pero inilipat naman nila ang kanilang operasyon, di ba, doon nga sa UMIM or UMIM. Meron na namang may bagong scam pa nila naman. Pero yung Mass-Drop, talagang napatunayang scam kasi nirevoke na nga ang primary registration itong ng Mass-Drop ng SEC. Matatandaan nyo, di ba, sinabi nila ng Mass-Drop na bankrupt sila pero hindi sila nag-file ng bankruptcy at di rin nila dinisolve ang kanilang kumpanya. So ibig sabihin patuloy pa rin yun sa pag-operate at ngayon nga dahil nga naglabas ng order of revocation ng SEC, so tuluyan nang na-dissolve itong kumpanyang ito. So tignan natin kung ano yung nakapaloob sa order of revocation. So nauna yung Mass-Drop Marketing and Franchising OPC or Mass-Drop. Isa siyang one-person corporation or OPC na registered sa SEC noong February 10, 2021 under company registration number 2021-020006740-02 at ang address nito, office address nito ay Unit 206 BFCT Kilometer 1 Marcos Highway, Kalumpang City of Marikina, City, 2nd District, National Capital Region, NCR 1800. So, ano ba yung purpose nito? Yan nga. To provide franchise marketing services in all the support needed in facilitating business. To revitalize selling techniques, it pioneers and caters to small and medium franchise company that can assist your business of its franchise potential. It will provide business program and assist requirements from planning to implementation that guarantees results in work with utmost professionalism. It will not engage in any practice of profession regulated by Professional Regulatory Commission. Then, ayan nga. Pero, nakasulat din na provided that the corporation shall not solicit, accept, or take investments, placements from the public, neither shall it issue investment contract. So, hindi po sila pwedeng manghingi o mag-solicit na investment sa publiko. Pero, alam nyo naman ho ang nangyari, di ba? Nag-solicit ho sila, which is illegal. Ang presidente nito ay si Edgar Joseph Tan or si EJ Tan or EJJ Tan. Ang kanyang address ay siya ay taga Binangonan, Rizal. At siya lang yung kaisa-isahang stockholder, director, presidente nitong Mass-Drop na ito. Kasi ito ay isang OPC. At ang authorized capital stock ay 1 million pesos. Pero 250,000 pesos lang yung subscribe and fully paid. Ibig sabihin, kahit sinasabi o dineclare na 1 million yung authorized capital stock, 250,000 lang po ang talaga inilagay nilang puhunan. Kasi yun yung minimum sa batas. At least 25%. So, ang yabang-yabang nila, di ba? Yung pala, 250,000 lang pala yung capital nung scam company nila. Di ba? Ibig sabihin, mahina. Ang yabang, ang laking negosyo, 250k lang naman pala. O Edgar G. Tan or Filipino
at nakatira sa Taytay Rizal ay ang nominee ni EJJ Tan. At ang alternate nominee ay si Zerina Titan na nakatira sa Binangonan, Rizal. So, ito naman, kasi nga nabulilyaso sila nahuli sila do sa una, nakapaglabas ng advisory exec do sa mass drop, gumawa sila bagong company. Ito na may MDM Ventures Corporation or MDM Ventures. Ito ay nirehistro sa SEC noong June 2, 2021 under Company Registration Number 2021-06 0015483-11 at may parehas na address doon sa mass drop. At syempre, ito rin ay hindi rin ito pinahihintulutan na mag-solicit na investment sa publiko. Tulad din ng mass drop. So, ito MDM Ventures. Sino yung mga incorporators nito? Ito, ang mga incorporators nito ay si Renato A. Sismundo Jr. na taga Antipolo City, Rizal. Ang kanya subscribed capital stock ay 85,000 pero yung binayaran lang niya is 21,250. Si Eduardo B. Malyari Jr. na taga Lucena City, Quezon ay subscribed capital stock is 82,500 pesos pero ang binayaran is 20,625. At si Roel B. Duya na taga Pasig City ay subscribe capital stock is 82,500 pesos pero ang pinasok lang na puhunan is nasa 20,625 pesos. So itong MDM Ventures, mas maliit pala ang capital stock nito, nasa mahigit 60,000 lang. So ang yabang-yabang nila, liit-liit lang pala ng mga pinasok nila. At ang laki ng kinita nila, milyones, dahil ang dami nilang nalokot na uto. So ito yung mga reports. So ayan nga. Minimum investment daw dito sa mass drop at MDM Ventures is 1,000 pesos at kikita daw ng 20% per month. So, ito, ayan. Ito yung nakuha ang impormasyon ng SEC. Yan po, yan. Minimum investment of 1,000 pesos with the guaranteed monthly return of 20% per 90 days or for a total of 60% income in just 3 months. Accordingly, a member shall only need to invest, wait, and earn without having to do anything. So, iwi ang mass drop. So, syempre, yan. Naglabas nga nung May 18, 2021 ang SEC ng isa advisory laban dito sa Mass Drop Marketing and Franchising OPC or Mass Drop Marketing or Mass Drop. So, ayan. Yan yung compla nila. At, yan nga, nagtatag naman sila dahil nga nung Mayo, di ba, naglabas na nga ang SEC ng advisory laban dito sa mass drop. Nagtatag naman sila nung MDM Ventures Corporation kung saan yung MDM ay ang kahulugan daw nun ay massive drop marketing. So, ito. Yan nga, yung Mass Drop Marketing and Franchising OPC, ang kanilang bank, sila ay may bank account sa East West Bank. At ayan nga yung bank account number. So, ito. Ayan, mga impormasyon. Makikita nyo. So, ang SEC naglabas uli ng advisory laban naman ngayon sa MDM Ventures noong June 25, 2021. Kasi same modus lang Same modus.
So ano yung pangako ng MDM Ventures Corporation? 1,000 pesos, 20% every month for 3 months, and on the third month, you get your 1,000 pesos investment plus the 20% profit, or a total of 160% in 3 months. So yan ang pangakong kitaan. So ayan. Pero bawal pa rin kasi wala silang secondary license tapos base dito sa post ni EJ Tan or EJJ Tan sa kanya FB account, yung mass drop up MDM Ventures daw ay nag-transfer sa bago opisina sa may Pasig City. At no September 17, 2021 ay naglabas ng isang investor alert in Filipino o Tagalog doon sa official SEC Facebook page para nga paalalahanan ng publiko na wag mag-invest sa MDM Ventures. At nung August 31, 2021 naglabas ang si EJ Tan ng mass drop at MDM Ventures. Siya yung presidente ng mass drop tsaka MDM Ventures. Naglabas siya ng isang press release kung saan nag-apologize siya dahil sa delay ng payouts at ina-expect na raw nilang makuha yung secondary license by September 2021. Pero alam niyo naman nangyari, walang ganung nangyari. At yan nga, syempre nag-inquire yung EIPD kung talagang totoo. May mga nag-inquire sa EIPD kung totoo ba na nag-file ba ng secondary license sa SEC itong si EJ Tan. At ito nga, wala daw pending application ang mass drop at MDM Ventures para kumuha ng secondary license. So, ibig sabihin kasi sinungalingan, nakukuha sila ng secondary license, hindi naman pala sila nag-file. So, huling-huli, di ba? Huling-huli. At ito nga, tignan natin yung nakuha pang screenshot ng SEC. Ayan meron kasing nagtanong. Ayan. Try nyo mag-inquire sa SEC. Walang pending para sa secondary license na mass drop. Nagsinungaling lang mga yan. At sinagot ni EJJ Tan, malabang ibang name i-register namin. Sir naman, isip-isip. Sa init ng mass drop ngayon, parang nagtapon lang kami ng pera pag yun ang in-apply namin. So, ibig sabihin, umamin siya na hindi sila nag-apply under mass drop. Pero siguro, hindi naman talaga sila nag-apply kahit under iba pang company. Yun pang-uuto lang. Pang-uuto lang. So, pull out, yan, payout. Syempre, nangako sila pero wala. Yan pangako na yan. Pangako lang para makatakas. Di ba nakatakas na nga may naitatag na naman na bago is company, yung UMIM. So, itong September 23, 2021 naglabas na ng show cause order laban sa Mass Drop Marketing and Franchising OPC at MDM Ventures Corporation. So, syempre, pinapasagot na sila ng SEC. At nung September 30, 2021, nakatanggap ang EIPD ng isang motion mula sa Mass Drop at MDM Ventures mula sa counsel nito na Kamtugan and Partners through Attorney Francis Ray G. Kamtugan II. The motion did not address the findings detailed in the show cause order that Mass Drop and MDM Ventures are offering securities in the form of investment contracts, nor proffer cogent explanation in their defense. Instead, the companies had the
temerity to insist that complainants against them execute affidavits and have the same furnished to them before they comply with the issued show cause order. O hindi naman nila tinanggi. Ang gusto nila makuha yung affidavit ng mga complainants. O di alam nyo na talaga scam nga. Gusto lang nilang harasin yung mga complainants. Kaya gusto nila makuha yung affidavit. Hindi nila gusto sagutin kung totoo ba o hindi yung allegation sa kanila. Kaya dyan makikita nyo talaga na isang scam pa ni itong Massdrap. So ayan pa. Ayan, makikita nyo. Pwede nyo basahin yan. Nasa website yan ng SEC. Yan, yung kabuuan nung kwento. Kasi mahaba ito. Ayan, 22 pages. Pero makikita nyo, talagang pinag-aralan ng SEC. Kung talagang dapat ba itong ipasara. Yan nga. Yung yan, the act of Massdrap Marketing and Franchising OPC and MDM Ventures Corporation in allowing certain persons acting as their agents or representatives to make public presentations of their investment scheme, inviting the public to invest in their companies through social media and seminars conducted, renders them liable for the unauthorized public offering of securities and the misrepresentation committed in connection with such public offering. The investment schemes of Massdrap Marketing and Franchising OPC and MDM Ventures Corporation also operate to defraud investors as they deceive the investing public by making it appear that they have the authority to deal in securities. This also amount to serious misrepresentation as to what they can do or is doing to the damage and prejudice of the investing public. So, ibig sabihin talagang manluloko itong mga pasimuno ng Massdrap Marketing at MDM Ventures. At ito pa, that Massdrap Marketing and Franchising OPC and MDM Ventures Corporation could not present any specific business plan or cite a profitable enterprise to finance their money-making scheme. Clearly shows that the investment schemes they foisted on the unsuspecting public with a guaranteed return of 160% for 3 months were fraudulent. It must be noted that the corporations were just registered with the Commission this year and have yet to submit their audited financial statements for all of their vaunted promises. Per their articles of incorporation, Massdrap Marketing and Franchising OPC's paid-up capital was only a paltry 250,000 pesos, while MDM Ventures Corporation's paid-up capital is even smaller at 62,500 pesos. Ibig sabihin, napakaliit nung paid-up capital at ang laki-laki ng pangako nila. Bakit hindi man lang nila nilakihan yung kapital? Paano sila makakapag-operate ng ganong kalaki kung ganito lang pala kaliit ang kanilang kapital? Yung Massdrap, 250,000 pesos at yung MDM Ventures, 62,500 pesos. Paano naman lalaki yung negosyo nila? O, dun pa lang makikita nyo talaga scam itong Massdrap. Ang liit lang pala ng kapital. Ang yayabang. Kala mo kung sino mayayaman. Ang liit-liit lang pala ng kapital. O, kaya ito naging desisyon. Dahil sa violation ng Section 44 of the Revised Corporation Code of the Philippines in relation to Sections 8.1 and 28.1 of the Securities Regulation Code and Section 6I1 of PD 902-A, Section 5.1M of the SRC, and Section 179J of the RCCP PD
902-A, the certificates of incorporation and the registration of MDM Ventures Corporation and Master of Marketing or Franchising o PC are hereby revoked. Accordingly, let this order be attached by the Corporate Filing and Records Division of the Company Registration and Monitoring Department (CRMD) to the records of the corporations on file with the Commission or SASEC. Further, the Information and Communications Technology Department (ICTD) of this commission is likewise requested to enter the revoked status of subject corporations in the online database of the Commission. Ito nga ay inilabas noong December 31, 2021. So, ito ay inilabas kahapon. Diba? Bago matapos ang taon, ay nailabas na ang order of revocation. Isa itong tagumpay sa ating lahat. Magandang New Year's gift na dahil napatunayan natin na talaga isang scam company nga itong Mass Drop Marketing at MDM Ventures. Ibig sabihin, tama po ang lahat ng sinabi natin na talagang ito ay isang scam company. At ang dami nga nitong niloko at tinakbuhan. At ngayon nga, syempre nagsisisi yung mga nag-invest. Pero sana mag-iaral ito ng ngayon taon, wag po kayong magpapaloko. Dahil sigurado po na marami pa rin po ang mga lilitaw na mga ganyan mga scam company at mga scammer para lokohin tayo. At ang gaganda na mapangako nila pero hindi naman nila kaya ito pa rin kasi nga napaka too good to be true ang mga offers at wala naman talaga silang pinagkakakitaan kundi yung pay-in ng mga investors. So mga kababayan, maging aral na sana sa atin ito na itong mga ganitong mga scam company ay talagang itinatag para laman loko at tatakbuhan po kayo niyan pag naabot na nila yung quota nila. So muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel at sana wag po kayong magpapaloko sa mga ganito scam company. Dahil talagang marami yan. Dahil pag desperado, mas maraming desperado o lalong desperado mga tao, lalo sila lilitaw dahil alam nilang malaki ang kikitain nila. Dahil syempre, pag desperado ang mga tao, kahit sa patalim ay kakapit yan. Kaya mag-iingat po, lalo na po sa mga OFW, mag-iingat po dahil pinaghirapan nyo po ang mga pera na yan. Huwag po kayong basta-basta mag-i-invest. Kailangan siguraduhin nyo na talaga may secondary license yan. So muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at Happy New Year! God bless po!